Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Isang magandang araw po sa lahat po ng ating mga kapatid, kamanggagawa, kapamilya, kapuso sa JIL Qatar. Dahil ngayon pong araw na ito ay ipinagdiriwang po natin ang makasaysayang 22nd Victorious Anniversary of JIL Qatar. Kung kaya't binabati ko po ang ating church pastor of Doha, and at the same time, the country pastor of Qatar. Ang aking pong tinutukoy ay ang ating iginagalang at minamahal si Pastora Leonora San Miguel, also known as Pastora Norin, kasama po ang lahat ng mga leaders and workers and coordinators, as well as the members of JIL Qatar. At ganoon din po, nais ko pong pasalamatan ang ating pong panauhing pandangal, ang supervising pastor of the state of Qatar. Wala pong iba kundi si Reverend Pastor Dino Tobias. Kasama po ang kanyang may bahay, si Pastora Menchi Tobias. Sila pong mag-asawa. Isa sa original na 15 student ni Bishop Brother Eddie nang magpasimula po ang JIL Church Worldwide 45 years ago. At ngayon pong anibersaryo natin ay napakaganda po ng tema, very timely. Ang ating pong declaration ay base po sa Psalms 85 verse 6. At ang sabi po ron, "Revive us again, O God. I know you will. Give us a fresh start. Then all your people will taste your joy and gladness." What a revelation. Alam ko po, mamaya, as our honorable guest deliver his message, alam ko pong tayong lahat ay mapagpapala ng ating declaration. Hango po dito po sa Psalms 85 verse 6. I believe, hindi po matatapos ang araw na ito sa ating selebrasyon. Your life will never be the same again. Kung kayo po ay dumalo at naimbitahan sa ating pong selebrasyon, meron po kayong problema, meron po kayong pangangailangan, meron po kayong mga katanungan, o nangangailangan po kayo ng himala na galing sa Panginoon. It may be healing, it may be answered prayers, it may be solutions to your questions to God. O you are on the crossroad of decision making, you do not know what to do, at nangangailangan po kayo ng divine guidance ng Panginoon. I believe, bago po matapos ang ating banal na gawain, katatagpuin po kayong lahat ng Panginoon. So sit back and relax, and as you listen to God's Word, na dadalhin po ng ating iginagalang na tagapagsalita, si Reverend Pastor Dino Tobias, I believe ang Diyos po ay maghahayag sa bawat isa sa inyo ng kanyang karunungan, at mamaya ay alam ko pong sa kanyang pananalangin ay mabubuksan ng kalangitan at ibubuhos po ng Diyos sa inyong lahat ang himala, pagpapala, tagumpay, kalutasan ng inyong mga problema, kasagutan sa inyong mga panalangin, kagalingan sa anumang uri ng sakit at karamdaman. And believe me, your life will never be the same again. At alam ko po na dadaloy ang Spirit of Revival, na siya pong magbibigay ng apoy sa ating puso, muling pag-aalabi ng Diyos ang ating puso upang siya'y ating mahalin at paglingkuran. At higit sa lahat,
matatagpuan po natin ang ating sarili lumalakad in the center of God's will. Ako po'y sumasampalataya. The best is yet to come for J.I.L. Qatar. Dahil ang Diyos na nagpasimula ng isang mabuting bagay sa lugar pong ito, sa bansang ito, ito po ay tatapusin ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Ito po ang kanyang sinabi sa Philippians chapter 1 verse 6. At sinabi po niya, if my name be lifted up in all the earth. At itinaas po natin siya sa Qatar, sa JIL Church. Dadalhin ng Diyos ang mga tao sa kanyang paanan. At sinabi po sa Joshua chapter 1 verse 3, every place that the sole of our foot shall tread upon shall be ours as our inheritance. Ang bawat lugar, bawat distrito, bawat syudad, bawat factory, o any place in Qatar na maapakan ng mga JIL people, i-claim po natin as an inheritance for the glory of God. That place will become a blessing. Isisilang po ang mga panibagong gawain ng JIL Qatar sa mga lugar na yon. I-claim po natin ang Joshua chapter 1 verse 3. At ipinangako rin po niya sa Acts chapter 18 verse 9 to 10. At ang sabi po ron, and God gave Paul a vision and said, do not be afraid, keep on preaching, never stop. No one will attack you to hurt you. Do not be dismayed, do not be afraid, for I have many people in this city. Ang Diyos po ay hindi nawawala ng tao sa kanyang banal na gawain, lalo na po sa Qatar. God will raise up the right people that He need in His precious ministry at the right time, at the right place, as necessity arise. And I personally believe no people or group of people could ever destroy and paralyze the very ministry born in the heart of God in JIL Qatar. Kung kaya, mga kapatid, let us keep on looking unto Jesus, the author, the finisher, the perfecter of our faith. Let us run the race that God has set before us with patience, with perseverance, with faithfulness, knowing all our labor in the kingdom of God will never be in vain. Again, congratulations po, and be in the spirit of expectancy of receiving whatever miracles that you need from God, dahil ang Diyos po ay Diyos ng himala. To God be the glory and good day. Praise the Lord.